Karon nga buntag ang ato nga pamalandungan kaning naa pod sa Romans chapter 6 na humana nato ang chapter 5 no. Salamat sa Ginoo tungod nga padayon nato ang pagpamalandong sa iyang mga pulong bisan pa sa luyo niini no. Siguro ang karon na pod no maka-absent na pod ko sa STS nato kay tungod dito sa Labangal ang daycare center nga kwarto nga ginagamit namo gamiton na sang teacher i-arrange niya kay tungod may may magbisita nga taga DepEd siguro. So giingnan niya ang kauban namo dira nga marag presidente sa ilang PTA nga gamiton na nila no. So mao na nagngita kami sang paagi until we decided nga dito sa kami temporarily sa Purok Malakas magtigong. So karon nga buntag first Sunday no dito. Medyo layo ang uban, nakutakot ra pod. Pero at least salamat po sa Ginoo kay nakita nako wala may harang sa mga may sakyanan. So dito kami karon after nako sang wali siguro manangid ko daan kay mag-start kami dito karon nga buntag no. Wala pa mi kabalo kung sa gyud mangin situation niya o istoryahan mo later kung unsa pa gyud ang unsa pay mga mas nindot nga mahimo namo. So mo na nga na-miss na ko ang atong discussion sa STS. Pero kinahanglan sa nako i-attend dito. Hopefully maplastar na mo next week kung unsa man gyud no. So ana kuana unsa ganina kaning permission to live unya. Okay, pero salamat sa Ginoo kay kaning mga ginagmay nga mga times no na ma-spend nato together with each other sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Hopefully nakahatag gyud pod og hagit sa inyo to read the Bible by yourself no. Labi ni gid kaning Book of Romans daghan kay mga kutlo nato, dili man gyud tanan gyud word for word, verse by verse matun-an nato, pero for the sake sa ato nga pamalandong sa pulong sa Ginoo, gina-try nako nga kutlo diri ang mga very important and most as much as possible no most useful sa ato ang Christian lives. O kaning Romans chapter 6 1 to 16 nagahatag kani sa ato asang dugang nga hagit para nga ang ato kinabuhi bilang mga Kristohanon ma-enjoy nato samtang niya kita niining kalibutan. Last Sunday na pamalandungan nato ang individual personal no, nga mahimo sang isa ka tao kung unsa ka dako no ang mahimo sang isa ka tao if he decides to do something sa iya nga kinabuhi. O nakita nato sa kay Adan kung unsa kadako sang nangin effect niya sa katawhan no ang iyang nahimo tungod ang sala nagasulod sa kalibutan ug ang kamatayon nga resulta sa sala mo na nagkailapod kay ang tanan nagpakasala. Tandaan nato nga dili lang si Adan ang nagpakasala, that's why we become sinners, kundi nga kita gid mismo makasasala gid kita kay naghimo kita og sala. Pero ang grasya sa Ginoo kung unsa kadako sang sala mao pod ang grasya sa Ginoo. In fact ang grace no is much more sa sala nato. Walay sala nga dili matabunan, dili makaya nga tagaan og solusyon sang grasya sa Ginoo pinaagi kang Jesus. Kung unsang effect sang sala ni Adan sa tibuok kalibutan, mas labaw pa gyud ang effect sang kamatayon ni Jesus Christ alang sa atoa. So mao na ang nahimo no niining two individuals na pamalandungan nato last Sunday. Og ang challenge sa ato pud nga individual lives nga kung gamiton lamang nato kaning atong kinabuhi para sa himaya sa Ginoo,
posible pod nga magamit kita sa Ginoo sa mga dinagko pod nga mga pamaagi. That's why nindot kayo kung i-commit nato ang ato kinabuhi para sa iyaha. Then we can start doing things for God and for His glory. And in return, we always believe nga ang Ginoo gyud naga-recognize pod sa ato nga mga individual nga ginahimo. Ang akoa nga bahin, ang inyuha individually. So karon nga buntag, moadto kita sa masunod nga bahin sa nga kinabuhi nato bilang mga Christians, no, mga Kristohanon. Tandaan nato sa chapter 4, ang last nga word dito is justification. Si Abraham was justified by faith. Ang faith ni Abraham gi-exhibit dito, gi-explain, gi-examine. Then makita nato nga sa chapter 5, ang first portion sa chapter 5 gipakita ang benefits along with the justification. Kung justified ka by faith, ang mga benefits ma-ripod nimo, no? Peace with God, privileged access, preview of the future, and purpose in every sufferings, no? Mo na ang benefits nga nakita nato dito sa first part sa chapter 5. Og dili lang man kana, no? Dito lang maulang na dito, particularly adto nga passage, no? 1 to 5 lang siya nya. Nakita po nato ang dili malampasan nga gugma sa Ginoo, no? Sa later verses na before sang chapter 12 to the last verse in chapter 5, no? So pagkaabot dira sa verse 21, mao ning giingon niya diri sa chapter 5, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. So mao ni ang bantayan nato dito. Unya ang kuhaan ako reference karon kaning naa sa verse 20, moreover the law entered that the offense might abound. Ipakita sang kasuguan nga ang sala nato kuan gyud, no, dako gyud kayo. Pero mo nang ingon diri, but where sin abounded, grace did much more abound. So mo nang giingon sa pulong sa Ginoo. So pag-abot diri sa chapter 6, naay mga butang dira nga gi-remind si Paul sa tua, og ang gitaytulan ako kani nga pagpamalandong nato karon, don't look back. Wag kang lumingon. Og naa nang atong Bible reader, no? Jan, naa ka Jan, palihog. Romans chapter 6, na si Jan. Available ba si Jan magbasa? Naa, Pastor. John verses 1 to 16, palihog, no? Medyo taas-taas na siya. Pero muna portion. Chapter 6, no? Chapter verses 1 to 16. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died,
he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye are your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield are yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. This is the word of God. Salamat yun, no? As always, nagpasalamat kita sa participation ni Jan, no? Kaning ginabasa nato nga mga portions sa scriptures, sa pagbasa pa lang nato na mubantayan nato nga mga kamatuoran nga magamit nato sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi, no? Pero salamat sa Ginoo nga always, every time nga na ako opportunity maka-share sa iyang mga pulong, mao na, no? Ginaingon gyud nako nga dili man tagyod labaw sa kaalam sa matag usa. Pero ang nindot lang kay ang bahin namo nga mga alagad sa Ginoo nga makahatag og hagit, no, sa isag-isa sa atoa para nga maglawom pagyud samot ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo. Pero ang challenge nga sa gihapon personally, kung imo magudtunan ang Bible, mag-aabot ka sa growth nga ang imong kinabuhi, wala man gyud ka siguro naka-eskwela gyud sa dili man gyud siguro nga maka-eskwela ka sa seminary sa Bible school pareho namo, pero ang knowledge man gud sa scriptures can be acquired by personal study and meditation of the scriptures itself. O dira sa sina nga paagi makakaya pod ka nga mag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban tungod ikaw mismo personally na first hand nga encounter sa pulong sa Ginoo. And this is a good training pod, no? Labi na gid sa kay Janjan, salamat sa Ginoo, no? Akong na-notice gani, murag mas klaro pa si Janjan magbasa kaysa ako tungod nga ang mga words, no? So nagapasalamat gyud ko sa Ginoo niana o kabay pa nga ang Ginoo gyud magapanalangin. Mag-ampo sa kita before nato pamalandungan kaning mga butang. Our most gracious and mighty Heavenly Father, we thank you once again sa imo Ginoo nga kaayo sa kinabuhi namo nga makapadayon kami sa pagpamalandong sa imong balaan nga pulong. Kabay pa Ginoo nga until these restrictions and lockdowns be over sa gihapon, naot pa nga dili kani maka-hinder, makababag kanamo sa pagbasa sa imong mga pulong, sa pagampo para sa isag-isa. Kabay pa Ginoo nga samtang nagatubo kami sa among kahibalo diha kanimo, magatubo pod ang amo nga handom na magamit nimo kami para Ginoo nga ang imong mga pulong mapadayag po namo Ginoo sa mga katawan sa palibot namo. This is always our heart's desire nga ang mga anak nimo magatubo ug magapamunga pod ang ilang nga kinabuhi alang sa imong kaymayaan. So ginatugyan namo kaning meditation kanimo in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. Don't look back, no? Mao ni ang makita nato diri nga challenge sa ato dili kita magbalikid, no? Magliso dito sa likod. Kay kung magbalik kita, murarag ginatan-aw nato ang mga kaagi nato bilang mga anak sa Ginoo, ang kaagi nato sa pagpakasala, no? Mo nang isa sa mga challenges. There are also times, no? Mo nang giingon sa isa ka leader nato dati
si Rizal man siguro nagsulti niya na, no? Si Dr. Rizal nga ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan, no? So in some ways, ang ato nga background, ang ato nga mga kahapon, mga kaagi, makatabang pod in some ways, no? Maka-learn kitag lessons. Pero kung dira kita magdwell, and if we enjoy thinking about our memories, especially with regards to sinning, usahay dili na sa nindot kayo, no? Labi na gyud na ang mga Kristiyanon usahay nga kanang maguna-una gani nga ako sa una, ni gyud, no? Murag nag-enjoy sila niya, murag kung imong paminawan, murag naghandom gani sila nga ibalik tong mga kwan kay murag enjoy kay ato kaysa karon kinabuhi ng mga Kristiyano, murag wala kayo happenings gani, wala kayo wala kayo gamit ang abilidad, no? Pero kabalo kamo kung atong naunaon, ang ato nga mga kahapon sang wala pa kita kay Kristo nga murag ingon nato colorful kaayo. Nindot siguro kung magamit nato ang ato nga present and future para pud mangin colorful. Pero sa pikas bahin na, no? Dili na dito sa likod, no? Dili na nato to balikon. In a way, naman gyud pud nindot pod, no, nga testimony, no, kung paano ikaw gibalhin sang Ginoo ang imong kinabuhi, paano niya gi-renew, no, gikan sa atong mga dili nindot nga mga eksperyensya, paano niya kita gibag-o unya gigamit para sa iyang kahimayaan. Mao nang nindot, no, nga pag balikid, no, pag tanaw, balik tanaw nga giniingon nato. Pero kaning usahay gani ang madunggan nato sa mga tao nga wala nagatuo sang assurance sang salvation, no? Kanang guna sila nga ang tao dili gyud makasiguro sa iyang kaluwasan not unless nga makaabot siya dito sa tubangan sa Ginoo. Daghan gyud kayo mga tao nga akong istorya about sa kaluwasan ug ang ila gyud nga argument nga wala kita makabalo sa kung luwas kita dili, ang Ginoo lang nakahibalo. Daghan gyud kayo ko na-encounter ni ana with regard sa ana nga pag-istorya, no, kung pangutan-on nimo about sa salvation. Pero kung imong naunaon, ang ilang nga rason man good nga kung bisan pa nga nakadawat ka kay Jesus, bisan pa nga nangin Christian ka, pero kay makasala pa man kay gyapon. Ingon niya okay na okay lang ba na nga kung nakadawat ka na, luwas ka na, bisan nga makasala ka pa. Sa ilang una kung Christian ka, nag-una ka gyapon nga magbuhat og sala. Ingon na nga klaseng nga kwan ba nga mindset. Kabalo kamo kana siya mo una lang man sa mga tao nga wala gyud personal nga relasyon sa Ginoo. Kay nga naman nagatan-aw sila sa ila lang gyud nga kaugalingon. O kung tan-awon mo nato atong kaugalingon, kung tan-awon nato ang atong mga kahapon, mga kaagi nato, makaingon kita nga dili kita takos sang kaluwasan. Kay ang atong nga kinabuhi kung ato gyud tan-awon murag dili gyud siya mapuslan sa tubangan sa Ginoo. Mao na ang advice diri, no, na dili na nato to tan-awon. Kay luwas naman kaha kita. Ngano nga magbalik pa kita sa una-una sang makasasala pa kita. Di ba? Mo ni nga title na ko diri, wag kang lumingon. Pag gani nga giingon sa mga saying sa mga batanon nga kung lumingon ka, akin ka, di ba? Babae nga nagkalakaw, lalaki ba miingon nga magbalikid ka, tapos gyud kipangilayan ta gyud ka, smilean ta ka. Sang smile nga makatunaw siya ro nga dili ta ka man. Kabalo ka mong sala ingon ana pud ang iyang nga isa sang mga prinsipyo niya, kapag lumingon ka, akin ka. I will enslave you again if you look back. So, morning challenge ato, do not look back. Kay nga naman, morning gibasa ganiha sa ato ni Janjan nga ang Ginoo daghan kayo siyang nahimo nga mga butang, no? In fact, mo to ganiya ingon sa chapter 5 verse 20.
Where sin abound, grace much more abound. Diba? Mo nang ingon niya diri. But where sin abounded, grace did much more abound. So kung unsa kadako sang sala nato, ang grasya sa Ginoo mas labaw pa gyud. Mo na nga pangutana diri ni Paul, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? So, ani di ay ni, kitungod nga ang grasya sa Ginoo magalabaw man, no, maga-generate sang grasya sa Ginoo kung maghimo kita sang sala. So, we encourage to commit more sin para nga more grace pag yun. Oh. Unsang tubag ni Paul sa verse 2, God forbid. Sa ibang nga version, by no means, no. Ingon pa sang ibang nga explanation na peres the thought, no. Wala na, dili na dapat mo na imposible ka nang abutan. Don't even think that way. It may never be. Mo nang ingon ni Paul, no? God, pag ingon niya, God forbid. Sa to ang mga pulong kanang ginaingon nga simbako. Kanang kung sa kay Paul pa, dili pwede. No? Dili gid siya pwede. Kanang sige, kay tungod nga ang grasya sa Ginoo mulabaw pa sa sala. So magpakasala kita daghan para nga mas labaw pag yun ang grasya sa Ginoo nga maangko nato. Bilang Kristohanon, mao ning ingon diri ni Paul, dili na dapat nato hunahon kanang sala. Ang mga tao lang yang nag-una sang sala, katong mga tao nga naa pa ang ilang kinabuhi sa pagpakasala o wala pa sila relasyon sa Ginoo. Kaya nga naman, ang ginhimo ni Jesus Christ, tanan nga gihimo ni Jesus Christ, sintro tanan sa paghatag og solusyon sa resulta sang sala nga mao ang kamatayon. Mao na nga daghan kay mga butang diri nga giingon sa San Pablo nga dapat i-remind nato ang atong kaugalingon kung unsang gihatag sa Ginoo sa tuwa, unsang gihimo sa Ginoo sa tuwa with regard sa ginatawag nato nga sala. No? Naitatlo diri ka mga butang nga nakita nako nga gihimo sa Ginoo para sa tuwa in relation sa atong pagkamakasasala. Ang una, He gave us new life. Tagaan kita niya og bag-o nga kinabuhi. Just imagine, samtang buhi pa kita niining kalibutan, gihatagan na niya kita og bag-o nga kinabuhi. Kadua, gihatagan niya kita new nature. Bag-o nga kinaiyahan. Once nga nakakommit ka sa sala, by nature you become a sinner. But when you have the Lord Jesus Christ in your life, by nature you become new. You have a new nature. And lastly, we have new freedom. If we are a sinner, we are enslaved to sin. Nagapos kita, napriso kita sa sala. Mao ka na ang atong nga kahimtang. Pero once nga naa si Jesus Christ sa atong kinabuhi, nahilway na kita, naa na kita kagawasan sa sala. Ang sala wala nay reign sa tuwa. Morning makita nato nining pipila ka mga passages ganiha nga gibasa sa tuwa, no? Verse 2 and 3, no? Morning nga, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? No? Ang new life nato nagahatag sa tuwa sang gahom, no? Kalig-on sa pagguba sa gahom sang sala sa kinabuhi nato. So ang sala, ang gahom sang sala has been broken. No? Okay. Mao na gani nga ang atong kinabuhi wala na dira sa sala. Naa na kita sa kinabuhi sa kay ni Jesus Christ. So namatay kita sa sala, ibig sabihin ang sala wala na gahom sa tuwa. Verse 4. Our sin-loving nature was buried, no? Was buried, gilubong. Nauna na to na, no? Kung namatay ang isa ka tao, ilubong siya. Kung paglubong na, ang iyang memory, nawala na yun. No? Although, siyempre, as much as possible, ang uban, kinahanglan
maglinger pa gyud sa memories, fond memories, no? Pero ingon sang mga panultiho nato karon, we need to move on. Kaya ang atong mga namatay na nga mga mahal sa kinabuhi, wala na sila sa part sa mga buhi. So ang pinaka-hope nato dira nga we will have a day of reuniting with each other kung mahuman ang kamatayon. Pero kung sa isa ka physical nga kahimtang, kung ang tao gilubong na siya, ibig sabihin wala na siya panahon nga magbalik pa kay gilubong na gani. Ug mao ka ng pictures ang baptism nato, no? Mao nang ingon dira sa verse 4. Therefore we are buried with him by baptism into death, and that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ingon niya sa verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. We are no longer under sin's control. Ang sala, kay balo kita ni ana, no? If we are a sinner, we enjoy doing sins. Mo nang akong atong tanawon, kung tanawon nato ang sa mga kaagi nato katong wala pa kita kay Kristo, wala pa nato gitugyan ang atong kinabuhi kay Jesus Christ. Ana gyud, no? Ma-enjoy gyud nato ang mga butang nga wala relasyon sa Ginoo. Ang flesh lang nato, unod lang nato. Ang mga enjoyment nato, mga unod-unod lang eh. No? Ma-satisfy lang ang unod nato. Pero kung naa na kita kang Kristo, ang unod ug ang sala wala nay kontrol sa atoa. Ibig sabihin na kita freedom. Nya mo ning ingon diri, no? Ang atong kinabuhi bag-o na, no? Ang sa verse 4 diri ang pinakanindot diri mo ning pinakanindot nga picture sang baptism nato eh. Kung nagpa-baptize kita, mo ning isa ka picture nga makita nato sang baptism, no? Ingon diri ang baptism is a symbolic significance, no? Para sa kinabuhi sa isa ka Kristiyanon. Symbol, no? Dili siya actual, kay ang pinaka-actual nga baptism sang isa ka tawo nga naay kay Jesus Christ was done by the Holy Spirit, no? Mao nang ingon sang 1 Corinthians 12:13, the Holy Spirit baptized us into the body of Christ. Mao nang nahitabo kung kinasingkasing ang imong dawat, no, pagtuo sa gibuhat ni Jesus Christ, ang work na sang Holy Spirit. Ang water baptism nga gipicture diri ni Paul, nagasimbolize siya sang katong spiritual nga gihimo sang Holy Spirit sa atoa. So kaning water baptism should be a physical expression sang ato nga inward relationship sa Ginoo. Ug kana siya, imo na siya nga decision as an individual nga ipakita kana murag mao nang ingon gani nato, it is a testimony, gipadayag nimo sa uban nga ikaw nagdawat ka kang Jesus Christ sa imong kasing-kasing. Ug mao kaning picture diri. Una, this water baptism symbolizes and represents redemption, picturing the gospel, di ba? Ang gospel, tandaan nato, ang gospel nato na picture siya dira sa 1 Corinthians 15. Christ died for our sins. Si Jesus Christ namatay para sa atong mga sala. He was buried and he rose again the third day. Mo nang sulod sang gospel. Walay lain nga rason nga si Jesus Christ nangin matay. He died for our sins. Namatay siya alang sa atong mga sala. Gilubong siya ug nabanaw siya sa bag-o nga kinabuhi. Ang picture sang baptism ingon ana. Namatay kita sa sala, gilubong, unya nabanaw sa bag-o nga kinabuhi. Picture. No? Nindot kayo sa nga symbol. Nga ibig sabihin, tungod nga si Jesus Christ naa na sa imo, nadawat na nimong gospel, ang kinabuhi nimo murag ingon ana. Namatay ka sa sala. Gilubong ka, unya paghawa sa imo, bag-o na ang imo nga kinabuhi. Pero kana siya, ingon nato, symbol na siya eh, no? Physical nga symbol.
Pero sa pagkatinuod lang gyud, everyone wala man mabaptize sa water baptism nga nakadawat, nakakilala, nagtuo kang Jesus Christ, ingon ana na nang nahitabo siya ang kinabuhi, namatay siya sa sala, gilubong siya, katong sala niya gilubong, unya gibanaw siya sa bag-o nga kinabuhi. Di ba nindot kayo nga picture? Kaduha, it represents our hope in a future resurrection. Christ resurrected from the dead. Kaingon pa dito sa kung diretso nimo to basa ang 1 Corinthians 13, kung wala si Jesus Christ na banhaw, our faith is vain. Makaluluoy kita niining kalibutan kung wala si Jesus Christ na banhaw, unya kung sa iya kita nagtuo. Kung nagtuo kita kang Jesus Christ, unya wala siya na banhaw, kaluluoy kita niining kalibutan. Wala pa ta nag-enjoy, nagpalunang sa sala, nag-enjoy sa kalibutan, nag-enjoy sa mga pwede i-offer sang unod sa ato, tapos pagkahuman di ay wala man di ay resurrection. Pero diri makita nato nga ang baptism nag-remind sa ato nga na ay resurrection. Mao nang hope nato nga bisan pa mamatay kita, ilubong kita, mabanaw kita. Mao nang bulahan nga paglaom nato. Thirdly, it symbolizes our new life. Mao na ang nindot sa tuwa nga mga Kristohanon tungod na kay balo kita nga ang atong old man was dead and was buried, and the life that we live now, mo nang giingon sa verse 6, no, knowing this, that our old man was crucified with him. Si Galatians 2:20, mao po nang giingon dira, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live for the Son of God who loved me and gave himself for me. Mao na ang nindot nga sistema sa atong untang kinabuhi, mao nang kahimtang nato. We have a new life in Christ. Ang problema kani, naman kita'y bago nga kinabuhi, namatay man kita sa sala, but still, God give us the choice. So ang kanindot, kung una nato kani nga ang atong new life, ang bago nga kinabuhi nato, ipakita nato, o gamito nato para sa pagimaya sa iya. Because we have a new life. Na kita'y bagong kinabuhi. Kadua, we have new nature. Mo na ingon niya sa verse 5, no? For we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Lahi na ang nature nato, dili na ni nato ang kinaiyahan nato ang sala, di ba? Once nga nangin sinner ka, you will become sinner by nature. Nga unod nato mao nang cravings niya. Pero kung lahi na imong nature, lahi na pud ang iya nga ginahandom. Ano say maka-question kita nga ingon nila ang luwas na gyud, once saved always saved. Ingon, paano ka nga once saved always saved nga makasala mo kagihapon, di ba? Kung luwas ka na unya nagpatay kag tawo, maluwas ra kagihapon. Ang pangutana ni ana, kung luwas ka na gyud nga patay ka na sa sala bago ka na nga binuhat, nagahandom ka pa ba magpatay og tao? Di ba? Di, kung in case man gyud nga makapatay ka og tao, plano ba na nimo nga magpatay ka og tao? For example, Christian ka tapos nasuko ka sa tao, naguno na kapatyon ako na. Oh. So kung imong nauna-una ingon ana, makauna-una ka ana, kabalo ka, dili na ang imong nga Christian nga kinabuhi ang nagatulod sa imo. Ang imo na nga old sinful nature. Nga kinahanglan unta mao ning ingon diri, gi-crucify na, gilansang. Kung nalansang sa krus ang tao, makahimo pa siya og, di ba? So gi-crucify na. Tapos ikaduha, ingon diri sa verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. We need to look upon our old self as dead in sin and be alive unto God. So kung ang tao kung patay na siya, wala na siya mahimo, di ba? Mo na ganing ingon sa uban nga sa total depravity nga ang tao if dead to sin, wala na siya mahimo gyud sa iyang kagalingon nga magpalapit sa Ginoo kay patay siya sa sala.
So ang giingon dira ni Paul nga patay sa sala, you cannot do anything to save yourself kay patay mo ka sa sala. Pero to come to Christ, kung patay ka sa sala pero buhay ka pa man physically, na pa man ang imong nauna, ang imong blatsagon, ang imong kabubuton. So kung ma-acknowledge nimo nga patay ka sa sala, then you can come to Christ. Pero mao po ning picture niya, kung patay ka na sa sala, di ba? Primero patay kita dead into sin. By nature we become sinners. So dead to sin ka pero buhi ka sa sin gyud. Kanang ang sala mao nagpatay sa imo spiritually, no? Dead ka spiritually. Pero ang imo nga physical na kinabuhi, by nature sinner ka. Dito ka buhi sa nature sang sala. Pero kung namatay ka na sa nature sang sala, dito ka na mabuhi spiritually sa pulong sa Ginoo. Ang ibig sabihin, ang sala, wala na to unta. Ang imong kinabuhi unta, naanagid siya sa Diyos. Nga kung nagakinabuhi ka, dapat Diyos nun ka. Kaya nga naman, ang sala, patay ka na dito eh. Ibig sabihin, kung ano ni mo, naunahon ganyan mo, wala na gahong ang sala, wala na siya mahimo sa imo. Ngano nga ang Kristohanon makasala? Dili tungod sa iyang pagkamakasasala, tungod sa iyang desisyon, sa iyang choice. Kaya ang nature sa Kristohanon, tinuod yun siya nga Christian, dili na makasasala eh. Diyos noon na siya. Dira siya nagkinabuhi mo ng inyo niya diri oh. But alive unto God, verse 11, through Jesus Christ our Lord. Primero, buhi kita, pero patay kita spiritually. Karon nabuhi kita spiritually para sa Ginoo. Nya maingon kay mo nga magbuhat ka og sala, magbuhat ka sa mga butang nga dili kay maya sa Ginoo. Ibig sabihin, choice gina nimo gyud. Kay walay mahimo ang sala sa imo kung dili nimo siya tugutan eh. Umauning ikaduha nga gihatag sa tuwa, tagaan niya kitag bag-ong kinabuhi, kitagaan niya kitag bag-ong nature. Katatlo, we have new freedom. Mo ning ingon ako, na kitay kagawasan. Mo nga ang Kristohanon kung magpakasala siya, wala siya gilain gyud nga basulon gyud. Ang iyan ang gid kaugalingon kay siya man na nag-decide ana. Sa Sunday school na mo sa Purok Malakas, kahapon kay Sabado kami nagasimba dito kung hapon, okay. Wala may biyahe kung Domingo. Mo na yung taga Labangal, nasanay naman magbibiyahe. Mo na ang taga Labangal lang dito ang dili makasimba karon sa Purok Malakas. Kaya ang uban namin mga sakyanan makabiyahe man. Pero ang nindot kay nagaplano sila nga magsundo anay, no? Tanaw na to niya kung sa mga may tabo. Pero kanang ingon ana gani nga kahimtang nato, it is our decision eh. Nga mag-alagad kit sa Ginoo, dili. Mo nang ingon sa Sunday school na mo, pwede pa ba ang Christian makasala? Nga dili naman siya makasasala. No? Mo nang ingon nga, they are not sinners but they can still commit sin. No? Dili siya makasasala pero pwede siya nga makasala. Pwede gyud. Pwede makasala ang isa ka Kristohanon kung mag-decide siya nga magpakasala. Kaya nga naman, ang freedom nato, ang kagawasan nato, nga ang sala, wala na higot sa tuwa. Kung ang nature nimo dili na makasasala, ang sala wala ay mahimo kung dili ka magbuhat ng sala. Sa una, bisag kung saon nato, kung wala si Kristo sa kasing-kasing nato, bisag kung saon sang tao, no? Dili nato makita po nga ang tao pag ingon nga total depravity, ang total depravity niya sa kaluwasan, wala gid siya mahimo. Pero sa physical nga kinabuhi sang tao, daghan na himo nga maayo ang mga tao. Na ay mga tao nga humanitarian, no, sa ilang mga activities. Na ay mga tao nga ingon nato matinabangon gyud ang ilang kasing-kasing makatabang. But with regard sa nature sang tao nga makasasala, bisag unsa pa na ka makita nimo ang ilang ginahimo nga maayo gyud, nagandom sila nga maayo. Pero kung ipangutan-on nimo ang relationship nila sa Ginoo, dili sila makatuo nga ang Dios maulay makaluwa sa ilaha. Ibig sabihin nagadepende sila sa kaayo nga ilang ginahimo.
Di ba makita nimong diferensya? Nga kani nga mga tao, mas lisod gani sila makaangkon og kaluwasan because they are depending their salvation sa good works nila. Makahimo man maayo ang tao. Pero ang sin nature, makita nimo dira nga enmity with God siya. Kaya nga naman, dili ma-acknowledge ang tao nga ang iyang kaluwasan nagadepende lang gyud sa Ginoo. Dira masipyat ang tao nga makasasala. Pero kung Christian ka na-acknowledge na nimo si Jesus Christ as your Savior, unya magbuhat ka gihapon og sala, dili na iya sang sala problema. Dili na nato pwede basulon ang sala kay nganuman ang sala wala naman ay gahom sa ato. Kita na lang gyud sa atong kaugalingon nagahimo ni ana nga kung imong tanawon dili gyud siya makahimaya sa Ginoo gyud. Christian ka tapos magpabilin ka sa sala. Ingon diri alive unto God. Ang nindot nga kinabuhi nimo as Christian, gamito nimo para sa Ginoo. Dili na siyempre kabalo kamo kung ginagamit na nato sa Ginoo para sa Ginoo ang kinabuhi nato. We will try to live a happy and righteous life, holy life, faithful life. And in return, ang atong kinabuhi will be blessed and we will become a blessing to others. Tiyan mo na nga blessing, nga ang sala wala na gahom sa imo, dili na siya gyud makagunit sa imo nga ingon nga kanang mapriso ka gani, di ba? Kung mapriso ka bisag unsaon nimong lingkawas dili man ka makapan kinaag ka sa prisuhan. Pero kung mabuhian ka, ang prisuhan wala na nagahom sa imo ha, kay free ka na. Wala na ang sala, wala na nagagapos sa imo. Ibig sabihin, we can let sin have no control of us. So pwede nga ang sala dili na mag-control sa tua. Ang problema lang nato usahay sa ato nga nature as human beings, kaning old sinful nature nato nga bisan pagibag-o na sa Ginoo, mo nang reminder sa ato nga dapat dili nato kalimtan nato to. Kung suplada kita ana sa nindot man na magsinuplada, pero supladahan nato sala, dili supladahan nato isig kaingon nato. Kabalo ka mo nindot kayo kung ang background nato as an unbeliever sa atong pagpakasala magamit niya to sa himaya sa Ginoo kanang kabirtuldo nato dati sa una gamito nato para sa pag share sa pulong sa Ginoo. Daghan kayo nga tao nga mahibulong ana ug ma-appreciate niya na. Kung kabalo kita magplaster maayo sa una bright kita kayo sa school magamit nato para sa himaya sa Ginoo. Nindot kayo na. Siguro ang best example na to si Ma'am Bimbim, no? Sa iyang profession, nagamit niya. Unya, nagamit pa niya po sa bulaton sa Ginoo. Di ba, dako kayo nga blessing na. Dili man na nga tungod nga Kristohanon ka, nga dili ka makasasala, dili ka na pwede magtrabaho maayo, di ba? Dapat magsamot pag yun gani ka maayo ang imong performance kay tungod nga anak ka sa Ginoo. Ako isa sa mga naibulungan ako sa 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 mga tanong ni Grace. Ako naman ko garden yun nga nagakuan. Ako nang ano man iyang mga bumbil siya mga nindot man kaayo nga ako ay iya murag ma-discourage ka kung tanawon nimo kay isa lang ka adlaw nga dili mo mabisbisan mo. Mura nang butaktak ang iyang mga dahon. Ngano nga iya ni Grace giunsa niya? Di ba nindot kay ma-appreciate nimo nga nang makita nimong sari nga. Pero nagtigom-tigom po ko sang kanang sana mayana ba na o manyana murag habit man ano. Ang tanong gani nga ingon ni Inday dati. Dahon pa lang bulak na no ang manyana kay nindot kay ang mga dahon. Pero ganiya gitan-aw kung ngano man nga nagapangasubo man ni sila nga gamay pa lang init. Pero ma-appreciate nimo kay Grace ang blooming gid kayo no. Gwapo kayo tanawon. Abilidad na ang gihatag sa Ginoo. So kung gamito nimo na para sa iyang himaya, di ba nindot kayo?
Kasi ang ibang ginagamit nilang abilidad nila sa dili mayong mga butang. Kung imong i-look back ang imong kinabuhi as unbeliever, mayong ka ay enjoy kayo sa una mga kaagi na mo. Okay naman na, pero kinahanglan ibalik nimo nga karon, mas enjoy karon. Kaya ang akong makabuang sa una gigamit na nako para sa bulaton sa Ginoo. Mo nang ingon niya dira sa verse na 13, no? Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Di ba nindot kaayo nga ang atong kinabuhi magamit nato sa mga butang nga makahimaya sa Ginoo? Even the things that we do for ourselves, mo nang gina-remind na kung kanunay sa tuwa, dili sa sala nga maghandom ka og dagko nga mga butang. Mag-goal ka, amo adil sa balay naghimo mag-alkansya, no? Katong gi-gift sa kuha nga alkansya, gibutangan ako og mga gis, no? Kada may 10 pesos o wala ko kabalo kung sa to dako kay itong gihatag ni Joy nga alkansiya sa kuha karon gunit-gunitan ako bugat naman. Pero dugay pa siguro na puno kay gamay ra may gis na to. Pero kanang ana gani maka mo na ingon mag-save para nga magamit pod. Sa para sa atong kaugalingon nga ma-reward nato atong kaugalingon, makahandom kita sa mga butang, no? Okay, ready man ta magantos, pero kabalo kamo ang ato nga mga blessings, ang mga ginahatag sa tuwa sang Ginoo sa atong kinabuhi, if we use these things to glorify the Lord, panindot kayo. Kung Kristohanon, dito no, sa kapon ng isa sa mga nahatag nga ideya, nganong mga gamay lang mga Kristohanon nga leaders sa ato nga community. No? Nganong nga walay president nga Christian, no? Walay bisag mayor na lang, no? Mayor na to, dili Christian man daw na, pero nakita na ko dili man gyud siya faithful gyud katong iyang nanay, no? Mo tong grabe gito ka faithful, no? Na sila prayer mountain dito sa nakaadto kami dito. Pero kung ang mga leader siguro, no, mga faithful na Christian nga government, ang ilang position sa government gamito nila para for the benefit of their constituents, walay corruption, ang tanan ginahimo para sa katinaran sa lungsod, tapos ibalik ang himaya sa Ginoo. Grabe siguro ang impact, no? Ang problema lang, akong na-notice, bisan pa ang Kristohanon usahay makalingkod sa mga posisyon ni na makuan siya matabunan siya. Matabunan siya sang prestige, matabunan siya sang fame. Niya usahay dili na niya magamit para sa kahimayaan sa Ginoo. Nauna-una nato si senador, no? Pacquiao kay tungod nga kuan man siya, no? Christian, nagadala man siya sang pulong sa Ginoo. Pero karon pa lang daghan na kayo nagareklamo sa iyang mga ginahimo, sa iyang kung imong tanawon dili mo gyud na siguro tunod, ang iban siguro fake news man gyud na para lang yun pangdaot. Pero may mga obligasyon sa usahay nga wala po niya natungdan, no? May mga pero ingon ako, in case nga magpadagan si presidente o magpresidente siya unya ang iyang pagkakristohanon i-impose niya sa government. Sa siguro katindot, no? Kung tinuod niya kristohanon yun, maglingkod, unya gamito niya ang iyang kinabuhi para gyud sa kayuhan gyud kung unsang iyang posisyon. Pero dili na ta magpalayo pa sa mga leaders. Sa personal na to ang kinabuhi. Unsa kanindot nga ang mga naabot nato sa atong kinabuhi magamit nato para sa himaya sa Ginoo. Because we have the freedom. Ang sala wala na gahom sa tuwa. Manang ingon niya sa verse 14, no? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Wala na gahom ang sala. You are free from the bondage of sin. No? Ingon niya sa verse 16, you can choose your own master. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto the righteousness.
Siingon ni Paul diri naa kitay choice. Ngano nga naay Kristohanon nga nagapasaway, ngano nga naay Kristohanon nga unfaithful, because that is his choice. Subo man gyud kayo isipon, pero tinuod gyud kana. Naay mga Kristohanon nga nagadwell sa ilahang old life, bisan pa nga naa na sila in new life. So morning encouragement nako sa inyong tagsa-tagsa. Nakitay freedom to serve and glorify the Lord with our lives. Wala na gahumon sala sa tuwa. Ang temptation is always present, no? Pero tandaan nato, temptation is not sin. It is yielding to it that is sin. Now, ngano nga mag-yield man ka sa temptation, nga wala man ay gahom sa imo, ha? Ibig sabihin, ikaw na lang yung nag-decide ana sa imong kaugalingon. Ikaw na lang yung nagtanaw nga ang kalibutan mas nindot siya, mas ligon siya, mas malipay ka kaysa Ginoo. Ikaw na lang yung nag-decide niya na. But this is a reminder for us nga ang Ginoo naghatag ka nato bag-o kinabuhi. Dapat dili nato balik doon to sa una o dito nato i-enjoy. Sa akong kaugalingon bilang alagad sa Ginoo, nai-instance sa kinabuhi nako. And as I close with this, isa ko illustration nga hopefully makahatag sa challenge sa inyo. Before ko nag-eskwela sa Bible School, I was involved in a group nga tuon-tuon og mga martial arts, no? Kay tungod nga mao lagi na sa kabugoy dati. Tapos bisan nag-eskwela nako sa Bible School, sa among Bible School, kauban akong manghod mga barkada nako. Dito naga-practice pa kami, naga-sparring, naga-suot og gloves. Antod nga nagpastor nako unya, sang dito nako ng pastor, nagbalik sa among lugar, ang akong mga barkada dito, mga kauban nako, ang isa naging sa gym, no? Kickboxing gym. During our time, ang kickboxing mao pa medyo ang uso. Pastor, unsa man, apil ka. So, sa una, sang wala pa ko pastor, mao nang isa sa mga desire. In fact, before kami nag-adto diri sa Mindanao, mag-eskwela sa Bible School, naka-schedule kami nga mag-tournament sa isa sa mga lungsod dito sa Guimaras. Naka-schedule kami April, March, naglakaw na kami. So, naka-schedule kami nga upat, no? Sa 5 kami nga naglakaw, upat kami naka-schedule. Ang isa na mo kauban, wala man na nag-appeal kay unya kamula na dira, gusto na ko i-apusil ang akong gunitan, so kamula na mga kinumu na spasipa. Ka-schedule na kami. Pero tungod nga nag-decide kami mag-eskwela sa Bible School, gibiyaan na mo to, pagbalik na ako, mo na to, na isa ka member dito sa church nga nasa gym, so nag-appeal ko practice dito. Yung niya, pastor, gusto niyo mo mag-appeal, mag-interest sa tournament. Ang ako gani excitement, no, na, sige, mo-testing ko, ana. Sige, appeal ko niya, ipalista ko niya, nag-weigh-in me, ana. Samtang nag-prepare kami, siyempre may mga sparring sessions, ana, para lang yun yung prepare exercise. Dito na ako nauna nga. Basta sports lang, okay lang, no? Pero kung magsaka sa ring di ay, dito na ako na-notice nga, ang imo gudi ay nga desire, kung magsaka na ka sa ring, dapat ipildihon gudi mo imong kauban. Dili lang sports nga kanang, sige, pre, ana. Adilig yun. Lahi yun, mo nang ganing si Senator Pacquiao, di ba? Kung mula siya sa nag-boxing, grabe ka, ingon mo, amiguhon yun, papag-abot na sa ring, kita ni mong bangis, gini. Ana, yun, dapat ang attitude ni mo. Nga ako kay pagkadulan, pagsaka na ko sa ring. Before kami magsaka sa ring, so at na may gloves, kickboxing na, may gloves, pero pwede magsipa na. Before kami magsaka sa ring, siyempre naa kami gahulat sa ibang ito sa na pa may nagadula before sa mga. Nagkita mi sa akong kalaban sa ring. Ingon ako, bay, panang sports lang ta. Tinggalan ako nga murag suko man isa sa ko. Wala gyud nag-respond ana niya iyang tinulukan. Unsa man yung murag muning nangursunada? Pero ana gyud ay na. So pagsaka na ko sa ring, grabe lagi. Pag-approach pa lang, pagsipa sa akong tiil diri, mabatyagan gud nimo nga ang impact sa siya, moabot ko sa imong bukog. Terrible man iya. Wala ka may mo na ano ko sa ring, sipa pud ko.
Nya pagkahuman sa round 1 kay tatlo na makaroon sa round 1 ang akong second ang akong kauban to katong uban na mo sa chess instructor. Pastor, kuna kinahadlok sa imo ha, ingon na. Una ako mic nga hadlok iya nga dili na ko gusto ingon ani murag away naman nga. Yan na naman kadiri pastor iko na lang. Ya ginawa og kwan. Ha ana kay para do nga kwan kay ingon ako ay di na tama na ni nakasaka na ko sa ring ingon niya. Luman na lang pastor kay okay man ang imong nga kwan. Ana. Yung ginawa. Ha, kay tungod nga ang imong attitude dili nakagusto mag-away. Mura lang. Dito na ako na-notice nga, sayop di ang principal ingon sa akong mangod, nga pastor na po, unta, tinud-anay na lang nimo kay total, kay isa ra man mo ang experience nimo god. Ya ato nga time, ang mga young people, nga gikan sa Gimaras, nagatugod na sila Gililo, kay tanaw sila sa kuwang, wow, ingon na ako, lisod di ay ning kahimtang, ingon na no. Kay primero na-excite ko ba nga, pwede di. Pero ako gina-notice diya maglisod gyud ay ka. Kung dili na gyud ay mao nang ang imong nature dili na gyud siya hangaway, maglisod di ay ka may conflict sa imong mind. Kay adto nga time nag-aaway na lang ko para lang gyud nga dili ko maigo. Para nga dili madami sa akong nawong ba unsa kay tiil na ko na damage na kay sipa na gud. Para lang gyud kay pagkasunod adlaw magwali man ko. So ang ako nga ingon Ginoo pasiluan lang ko nga na ako diri. Nya dito na ko na-notice nga ang prinsipyo gani nato no? Mausab gyud ay kaya una na ako primero pagkaingon nga na excitement ako testing ko ani gyud pero pag abot na di dito sa higayon nga naa na gyud ang opportunity nga pwede gud ako natanaw sa akong kalaban pero dili gyud ay nimo kanang dili ka gani makaatol kabalo ka mo ang attitude nato sa sala pwede pud nga ingon ana di ay makasala man kita pero ang bugat sa atong kasing-kasing na kay balo kita nga dili kita ingon ana. Ingon gud sang isa ka diko na mo dito. Pastor, guwapo man day ka magdula unta. Karon pangigayon na ibak na pastor kickboxer. Pero ingon ako dili day conflict yun. Gingnan ko sa among kauban katong instructor na pastor. Okay kay pastor ba? Siguro mga pila ka tournament siguro masanay na ka. Iya kay murag nakita na ko murag kuan na kay murag di na nimo gusto. Ako dili na ko tama na nakasaka ko sa ring, naka-appeal kog tournament na kay dili na gyud maatol sa akong kasing-kasing. Kabalo ka mo sa kinabuhi nato as Christians, ingon ana di ang atong attitude sa sala. Pwede nga makasala ang Christian, makasala. But that is not our desire. And that is not our decision. Pero kung ang Kristohanon makita nimo iya nga naglunang gyud sa sala, desisyon na niya gyud. Dili na gyud na niya ibalibad nga makasasala man ko. Wala. Gitagaan kita sa Ginoo sa new life, gitagaan niya kita sa new nature and new freedom. Kabay paggamito nato kaning new life nato, ang new nature nato, ang new freedom nato to serve the Lord. Mo ning ingon ni Paul, kung kinsang servant, kung kinsang Lord, kung kinsang master nga i-serve nimo, imo na siya nga desisyon. You will become a slave of it if you decide to. Pero sa sala, wala. Ang Ginoo pod ang freedom niya gihatag sa tuwa. He gave us the freedom to give glory to His name. Iba nindot kung gamito nato ni para sa paghimaya sa iya. Sadly, sahay, we stumble, we fall. Dili gyud to be honest, kami nga mga alagad sa Ginoo, na po may balatyagon, may kaluyahon pod. Usahay na po may mga tao nga gina-look up sa church nato, sa iban nga mga pagbubuhat, gaabot po usahay ang ginatawag nato nga kaluyahon. Nevertheless, it should not defeat us to become unfaithful sa Ginoo. May the Lord bless us, nining atong pagpamalandong, magampo kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, Ginoo, salamat gyud sa imong mga pulong. Sahay Ginoo, makalimot kami kung kinsa kami sa imong tubangan. Pero kabay pa kaning Book of Romans will remind us of who we are and will strengthen us to do things that ultimately give you the glory that belongs to you. Lord, Almighty Heavenly Father, forgive us for sometimes we forget. But Lord, we thank you for reminding us that we need not look back
to be enslaved once again sa amo Ginoong kaagi sa sala. Salamat gyud Ginoo nga kung ma-reminisce man gyud namo ang among memories sa mga kahapon namo, mabalik gyapon namo Ginoong himaya sa imuha tungod gihatagan nimo kami og bag-o nga pribilehiyo Ginoo nga magamit sa imong tiilan. When we are by nature sinners, dili nimo kami Ginoo magamit, kabay pa Ginoo karon nga nangin anak kami nimo, magamit na kami nimo para sa imong kahimayaan. Ginoo langit no namo nga amahan. This doesn't mean nga among ordinaryong kinabuhi dili namo padayonon o maghimo kami sa mga kontrobersyal nga mga butang aron lamang mapansin si Kristo sa among kasing-kasing. Kung dili Ginoo, we can even use these ordinary circumstances of our lives, even in our ordinary day-to-day task, we can offer these things to you. So, salamat Ginoo sa kaayo nimo. We bring back all the glory and thanksgiving into you in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat og maayong buntag sa tanan. And God bless. Kabay pa nga nang blessing kaning pagpamalandong sa matag usa kanato.